Hindi, dahil nga Marlon, no, eto maingay ang usaping impeachment and all, pero anong sinasabi ng Kongreso, Marlon, sa impeachment na yan? Hindi na, sawa na daw sila. Kumakambyo sila ngayon. Dahil i-implicate ang kanilang bossing na si Marcos Jr. Ngayon si Marcos Jr., ang sasabihin ninyo, mag-focus na lang tayo sa mga issues ng bayan. Pero nung si VP Sara, yung solo niya yung eksena ng impeachment na ginawa ninyo, anong sinabi ninyo? Pakinggan natin, Marlon, meron tayong material dyan. Ang dami-daming pinag-uusapan na ang dami nating problema. Hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, hindi ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya at mabuti na lang, no? Tinutuloy niya yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin, di ba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya at mga ano lang, kung parang namumulitika lang yung mga nagpa-file ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga, NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for any attempts to impeach the Vice President, President and Vice President. Oo, lahat. Lahat na impeachment, parang wala nang saysay yan eh. Nabanggit natin at na ikumpara dyan sa isang nakakadiring sakit ng balat na yan dahil ganito na ngayon ang administrasyon ni Marcos na siya yung cartilage, siya yung tinik, siya yung mata ng pigsa na yan. Kaya kahit yung hindi dapat masakit na parte, nadadamay, namamaga, nangangati or whatever it is, di ba, nai-infection, dahil meron tayong isang pangulo na malapigsa ang kalidad ng pamumuno. Di ba? Dapat siya ang puksa. Alam mo, Marlon, nung bata kami, yung pigsa na yan, ang ginagamit na pantusok dun sa mata, tinik ng suha. Hindi ko malang... Suha? As in pomelo? Ano ba yung may tinik, mami? Basta meron may tinik. May tinik ba suha? Yung puno ng suha, may tinik ba? Not sure pa. Basta meron kami may puno doon na may tinik. Kukuha yan, tapos yung dulo niya, papainitin sa kandila. Tapos yun yung guyabano. Sabi ko nga, guyabano, ba't naman suha? O Pam, sabi ni 6988 kid, sino raw ba kamukha niyang pigsa? Ang sagot, si Lisa. Talbahe. Talbahe kayo. Hindi, dahil nga Marlon, no, eto maingay ang usaping impeachment and all, pero anong sinasabi ng Kongreso, Marlon, sa impeachment na yan? Hindi na, sawa na daw sila. Kumakambyo sila ngayon. Dahil i-implicate ang kanilang bossing na si Marcos Jr. Ngayon si Marcos Jr., ang sasabihin ninyo, mag-focus na lang tayo sa mga issues ng bayan. Pero nung si VP Sara, yung solo niya yung eksena ng impeachment na ginawa ninyo, anong sinabi ninyo? Pakinggan natin, Marlon, meron tayong material dyan. Sige. Kausap ko, no? Parang sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment. Ay, sorry. Anong nangyari? Okay, let's do that again. Wait. Ang dami-daming pinag-uusapan na ang dami nating problema. Hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, hindi ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya at mabuti na lang, no? Tinutuloy niya yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin, di ba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya at mga ano lang, kung parang namumulitika lang yung mga nagpa-file ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga, NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for any attempts to impeach the Vice President, President and Vice President. Oo, lahat. Lahat na impeachment, parang wala nang saysay yan eh. Kasi, ang dami na oras na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh.
Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. Oh. At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice, ang daming haka-haka na naman, alam mo, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Ano, yung pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na tong nagbabangayan, puro politika. Na alam naman natin walang pupuntahan, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may impeach dyan eh. So pwede na may mag-i-sponsor, 'di ba? May mag-i-sponsor din naman talaga niyan. Pero yung usad, malamang hindi uusad diyan at mauwi sa talagang impeachment. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon at ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin eh. Oo Itong nga. taon na to, Sus Maria Josep, bumaksak yung economy natin. Ang dami nang nangyari. So ayun na nga, 'di ba? Patinuin daw ang gobyerno. Ba't hindi ninyo pasimunuan? 'Di ba? Mauna kayo sa pagtino. Sabi niya, ang daming problema. Ikaw na may sabi niya na, Ronnie Puno, tumatanda ka talagang paurong eh. Ang dami niya ng problema, bakit inuna niyo isuspende ang isang Kiko Barsaga? At bakit ngayon gusto niyong imbestigahan yung solar project ng isang ng isang Congressman Lebiste? In totoo, maraming problema at talagang karumal-dumal ang problema. Kasi walang ibang problema ang Pilipinas ngayon dahil sa talamak na korupsyon at dahil sa isang presidente ng Pilipinas na may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot at isang presidente ng Pilipinas na nagsipag-resign, ang executive secretary, ang mga gabinete, USEC, na nasasangkot sa anomalya, pero hanggang ngayon, walang ginagawa para sila paimbestigahan, ipakulong at kasuhan. Paano kayo mananawagan na ayusin ang sistema ng gobyernong ito kung ikaw mismo puno, alam mo yung punong inaanay, inuuod, ikaw yun. Siya nga po pala yung puno na nangangarap na maging Speaker of the House. Tama, Marlon, di ba? Siya yun. Yes, oo, NUP. Kasi maraming bilang ang members ng NUP members sa Congress. Okay, question. Sapat bang bilang ang sinasabi niya para hindi ma-push ang isang impeachment case filing, Marlon, even if merong merong nag-endorso? Actually, Pam, sa magplano pa lang kung sino mang grupo to na magsasampa ng kaso ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, alam nila na walang bilang para aprobahan ito. Okay. Dahil alam naman natin na ang impeachment ay numbers game. Isa itong political process, pero ang mapag-usapan ito at mabunyag o maisalang man lang sa committee level, panalo ng taong bayan. Kasi sa committee level, mabubusisi at mabubunyag kung ano-ano at kung paano naging pabaya at kung bakit may nilabag o bakit labag sa culpable violation ng public trust, tapos paano yung accountability, yung transparency ng isang Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Isipin mo, exciting to. Maisampa man o hindi sa Senado yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, pati kay BP Sara. Sige, ulitin nyo. I-rehash nyo yung istorya, 125 million pesos confidential fund. Kahit isalan nyo pa sa committee level yan kasi mapapahiya lang kayo. Lalo kayo mapapahiya pagka meron ito pala, informasyon ko mga katedet kay Ebon. Totoo ang isang Mary Grace Piatos. Alias. At tanggap yan sa Intel community. Paano pagka may lumabas? Kunyari yung isang EB Hugalbot. Kunyari lang ako yung EB. Siya ang nagpakilala, ako po, si Mary Grace Piatos. Under ng ganitong alias na pangalan. Di tapos ang boxing, at the same time, huwag natin kalimutan, cleared siya ng commission audit. Ngayon, balik tayo sa impeachment laban kay Bongbong Marcos at nasa committee level. Maisisiwalat doon. Paano unang-una kung bigyan ng pagkakataon ng isang saldiko na maisalang via Zoom at yung mga testimony niya? Pwede ba yon? Zoom?
Pam, maaari yun kung papahintulutan. Pero ganun pa man, kahit hindi payagan yun, Pam, marami ritong isyong dapat ipaliwanag, kapabayaan, at talagang kapalpakan ng isang presidente ng Pilipinas. Pam, yun na lang ipinag-utos ng Supreme Court na isaoli nyo yung perang ginalaw nyo sa PhilHealth. Sampal na yun sa administrasyon. Patunay yun na ganyan kapabaya at ganyan na hindi marunong magpaka-presidente ang isang Ferdinand Bongbong Marcos. Paano kung ang isang Amy Marcos ang sumampa rin? At sabihin niya, at meron, doon niya ilabas yung mga ebidensya niya na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot itong pamilyang to. Di tapos ang boxing. Pam, yung issue ng pagpapakidnap kay Pia Tapni, maraming nilabag dyan, Pam. At bilang chief executive o bilang commander-in-chief, dapat ikaw mismo ang nagbigay protection sa kababayan mo. Higit lalo, 80 years old yung mama. Higit lalo, dati ring presidente ng Pilipinas yan. At higit lalo, yan lamang ang presidente ng Pilipinas na pumayag at pinahintulutan na yung tatay mo na isinusuka ng sambayan ng Pilipino ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Tapos meron kang presidente na pupunta sa Emirates, sa Middle East area, haharap sa mga Filipino community, ang sasabihin, ang kaligtasan ninyo ang aming prioridad, bla 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 bla. Pero meron kang isinukong isang 80-year-old na presidente, naging presidente ng bansa. And hanggang ngayon, the most loved, well-loved president of this country, nandun sa The Hague. Diba? Parlon, eto may lumabas lang na lumang pangalan. At kanino administrasyon tong presidenteng nakaupo? Rosebud. GMA. Si Rosebud yung testigo against kay Ping Lacson. Okay. Di ba parang kung may Rosebud, may Mary Grace Piatos. Yung Mary Grace Piatos na yan, Marlon, kasi isa yan sa mga guidelines ng COA sa paggamit ng Intel Fund. Di ba? Na hindi mo confidential nga Di ba? Ngayon, Marlon, sige, since nagkaroon tayo ng president na ganyan na nai-expose ninyo kung sino yung mga tinulungan ng OVP. Bakit hindi natin ngayon kalkalin? Sige nga, gusto nga namin makita kung paano ginastos ng OP, Office of the President, ang Intel Fund nila. Yung 4.5 billion, 4.5 billion. Kung balik natin yung simpleng mathematics, Pam. When I question niya, 125 million confidential fund ni BP Sara ay ginastos daw ang 11 million per day sa loob ng 11 days o 12 days, something gano'n, di ba? Pero yung 4.5 billion, may mathematics po kayo mga kateted ka Ebon, may calculator kayo. Check nyo, divided by 365 days. That's 12 million a day. Paano ito ginagastos? Paano ginagastos? Diba? Saan napunta? Meron ba nangahas sa mga tuta, sa mga amuyong, sa mga minion sa Kongreso na magtanong kung paano naman ginagastos ng isang Bongbong Marcos yung kanyang confidential fund? Paano kung may iba ring confidential name na lumabas diyan? Correct. So Marlon, magsasawalang kibo kayo samantalang ang ingay-ingay nyo sa pangalan ng isang Mary Grace Piatos? Yun nga ang gusto natin hilingin sa kanila, ilabas ninyo yung mga aliases na naging beneficiary ng confidential o Intel funds na yan. Di ba? Ilabas ninyo si Oishi, si Rinby, si Chicharon or si whoever. Sige, tignan natin, magtawanan din tayo kagaya ng ginawa nyo kay VP Sara. Di ba? Nasaan? Paano kung may alias Pulburon pala ron? Sino to? Sino yung kumuha? Alias Pulburon to. Alam na natin, siya yun. Sino yung alias? Si alias Coke po. Di ba? And eto pa, paano kung lumabas si Mr. Tubig doon? Oo, kasi yun ang ginamit ng pagbayad professional fee. Di ba? Diba? Paano kung lumabas nga naman si Tubig? Ito, ang tama si mangyayari? OFW Hero, Pam. Si Gutesa. Paano, Pam? Pagka naisalang na sa committee level, yung impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, paano yung kay Gutesa? Paano, Pam? Kung marami pang sumusog sa sinasabi ni Gutesa na naghatid sila ng male-maleta sa palasyo ng Malacanang.
Paano Marlon din yung mga bali-balita? Because Gutesa is kahit paano po kasi talagang na siya, talina ang kanyang kamay. 'Di ba? Dahil sinabi na nga rin ni Kong Mike Defensor Marlon na ito ay pinagawan na ng video na binabawi niya ang kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Baka kung iharap diyan si Marcos, doon ilabas at doon gamitin yung materialis na yan ng pagre-retract ng statement ni Gutesa. Baka doon siya magiging useful for them. But kay Mr. Gutesa, sige, wag kang matakot dahil una na kaming naniwala sa'yo nung una kang humarap at matapang na hindi tinanggap na escortan ka o bigyan ka ng security o escort on national TV na sinabi mong kaya mo, hindi mo na kailangan. At doon nga napabilib si Senator Bato de la Rosa sa kanya dahil isa siyang Marines, di ba? Isa siyang na matapang, di ba? Doon. And ang tabayanan natin mukhang bubuhayin yung Blue Ribbon Committee hearing And tingnan natin, kung ilalabas ka nila yung video ni Gutesa. Pero, naniniwala ako pa, kahit anong gawin nila, gipitin nila ang isang Gutesa, marami pa pong Gutesa ang lalabas sa mga susunod na araw. Eto Marlon, before we wrap up, before we end, question lang. 19th Congress, yung 19th Congress, nakita nila ang epekto ng pagpirma nila sa impeachment ni VP Sara. Mga talagang tinapong sa kangkungan yung mga taong hindi rin malakas ang loob na mandaya na kagaya nung iba dyan na natalo ka pero nakaupo ka. Yung iba dyan na fourth term mo na ipinilit mo pang makaupo ka ulit, makabalik ka ulit. Yung mga ganon, yung nagpatanggal ka ng mga pangalan sa balota para lang pangalan mo ang nandyan dahil alam mong delikado kayo. Pag pumirma kayo kay VP Sara, alam nyo na ang epekto. So ngayon 20th Congress buhay ang issue ng impeachment. Hindi ba maglalaro sa isip nila na naku, dito tayo pumirma kay Bongbong, isulong natin ang impeachment, baka bitbitin tayo ni Sara sa 2028. Magandang anggulo yan. Magandang anggulo yan. At yan yan yung tama sabi ni Chris Sinunsua, baliktara na. Ayan, Yan yung mga panahon. Hindi malayong mangyari yan kasi biglang nagbago tono ng isang Ronnie Puno. Marami palang problema tingnan natin. Kasi may naririnig kami impormasyon na pagbalik sa Kongreso ng isang Congressman Kiko Barsaga, maglalabas uli kayo ng panibagong suspension sa kanya. Maraming palang problema. Bakit inuunan yung pag-initan yung mga batang kongresista? Di ba? Maraming ngayong pagkakataon, maraming senaryo ang pwede nilang sakyan for their political survival this coming 2028, Marlon. And you have to remember, come next year, 2027, campaign period na unofficially.